Ang bawat hakbang ni Leona patungo sa courtroom ay mabigat. Tila ba ang sahig ay gawa sa putik na humihigop sa kanyang lakas. 8 months na siyang nagdadalang tao at ang kanyang tiyan ay tila isang malaking bilog na naglalaman ng lahat ng takot at pag-asa niya. Sa ibabaw ng kanyang pulso, may sariwang pasa na bahagyang nakatago sa ilalim ng manggas ng kanyang lumang bestida, isang paalala ng huling gabi. Ang sakit ay pisikal, ngunit ang takot ay mas malalim, bumabalot sa bawat ugat ng kanyang pagkatao. Ilang sandali pa, tumigil siya sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Pero nang makita niya ang refleksyon niya sa salamin ng pintuan, isang kakaibang lakas ang bumalot sa kanya. Hindi para sa sarili, kundi para sa munting buhay sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang maging matatag para sa anak niya. Nang pumasok siya, agad siyang sinalubong ng mga bulong-bulungan at naghuhusgang tingin. Ramdam niya ang bawat isa, bawat sulyap, na tila ba hinihimay ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Nasa harap na si Darius Almazan, nakaupo ng tuwid at mahinahon sa kanyang upuan. Suot ang kanyang mamahaling suit na tila nagtatago ng libu-libong kasinungalingan. Isang sikat na negosyante na tinitingala ng marami. Ngunit para kay Leona, isa lang siyang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang perpektong maskara. Bahagyang bumuntong hininga si Leona at pilit na itinayo ang sarili. Umupo siya sa upuang inilaan para sa kanya, sa tabi ng kanyang abogadong si Mateo Ilustre. Ang lamig ng upuan ay tila nagpaparamdam sa kanya ng kalungkutan. Ang pakiramdam na tila nag-iisa siya sa mundong iyon. Ngunit muli, kinapitan niya ang kanyang tiyan at naramdaman ang marahang sipa ng kanyang anak. Iyon ang kanyang sandigan. Iyon ang dahilan niya. Si Mateo Ilustre ay bata pa, ngunit may matatalim na mata at determinasyon. Ngunit kahit ang kanyang presensya ay hindi sapat upang lubusang mawala ang takot na bumabalot kay Leona. Tumingin si Darius kay Leona at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata, puno ng panunukso at pagbabanta. Mahal ko, sana maging maayos ka. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa atin. Ang sabi ni Darius, sapat lang ang lakas para marinig ni Leona na tila nagbibigay ng matamis na pangako. Ngunit alam ni Leona na isa itong matalim na babala. Napapikit si Leona. Ang matamis na boses ni Darius ay nakakapangilabot. Naaalala niya ang mga gabing iyon, ang mga salita na tila hinahagod ang kanyang kaluluwa bago niya maramdaman ang bigat ng kamay ni Darius. Nagsimula ang paglilitis. Ang bawat salita ng mga abogado ay tila nagdaragdag ng presyon sa kanyang ulo. Paulit-ulit na inilalarawan ang kanyang kasal bilang isang mapagmahal na relasyon na bigla na lang naglaho dahil sa personal issues ni Leona. Nagpipigil siya ng luha, nagangat siya ng tingin, at doon niya nakita ang mga mata ng hukom. Si Judge Ernesto Vergara, isang lalaking may matandang mukha, malalim na mga mata, at isang aura ng kalungkutan na bumabalot sa kanya. Tila ba walang anumang emosyon ang makikita sa kanyang mga tingin. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, huminto ang tingin ni Judge Vergara sa leeg ni Leona. Doon nakasabit ang kanyang lumang pendant, isang simpleng pilak na medalya, bahagyang lumana na may kakaibang disenyong tila dalawang kamay na magkahawak. Iyon lang ang tanging alaalang mayroon siya sa kanyang pagkabata, ang tanging bagay na alam niyang kanyang-kanya. Nagkaroon ng kakaibang kislap sa mga mata ng hukom, isang bagay na hindi nababasa, isang bagay na tila nagising sa loob niya. Nagpatuloy ang pagtatalo ng mga abogado, ngunit ang tingin ni Judge Vergara ay paminsan-minsan pa ring bumabalik sa pendant ni Leona, na tila naghahanap ng sagot sa isang matagal ng tanong. Nang matapos ang mga paglalahad ng dalawang panig, ang lahat ay naghihintay sa desisyon ng hukom. Ramdam ni Leona ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na.
Ito na ang katapusan ng lahat ng ito. Ngunit nagkamali siya. Ang korte ay magkakaroon ng recess. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa loob ng 2 linggo. Ang biglang sabi ni Judge Vergara. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw na tila nagpatahimik sa lahat. Abogado ilustre, manatili ka. Nais kong kausapin ka pagkatapos. Nagulat ang lahat, lalo na si Leona. At si Darius. Bakit? Anong ibig sabihin nito? Ang pag-asa na sana ay matatapos na ang lahat ay muling naglaho, napalitan ng panibagong takot at pagkalito. Naglakad si Mateo patungo sa opisina ni Judge Vergara. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Bakit kaya siya ipinatawag ng hukom? Hindi ito karaniwan. Normal lang na mag-usap ang mga abogado at hukom sa mga preliminary hearings, ngunit ang ganitong pribadong pagpupulong pagkatapos ng isang mainit na paglilitis ay kakaiba. May kinalaman kaya ito sa biglaang recess? O sa mga tingin ni Judge Vergara sa pendant ni Leona? Nang pumasok siya sa silid, nakita niya si Judge Vergara na nakaupo sa likod ng kanyang malaking lamesa. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay seryoso at may kakaibang bigat sa kanyang presensya. Upo, abogado ilustre, sabi ng hukom, nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay malalim, tila galing sa malayo. Umupo si Mateo, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Judge Vergara. Naramdaman niya ang kaba. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang hukom sa bansa. At ang makaharap ito ng ganito ay nakakaintimida. Lumingon si Judge Vergara at inilapag sa lamesa ang isang lumang litrato. Isang litrato ng isang batang babae na may napakagandang ngiti. Hawak ang isang pendant na halos kamukha ng suot ni Leona. Nawala ang anak ko mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Simula ni Judge Vergara, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang bagay na hindi inaasahan ni Mateo mula sa isang napaka-formal na tao. Ang pendant na suot ni Leona Madrigal. Iyon ang ibinigay ko sa kanya bago siya nawala. Nagulat si Mateo. Naging tahimik ang silid. Hindi niya inasahan ang ganitong pagbubunyag. Hindi ba ito isang conflict of interest? Paano ito mangyayari? Alam kong kakaiba ito, abogado ilustre. Patuloy ni Judge Vergara. Tila nababasa ang nasa isip ni Mateo. At alam kong may mga alituntunin akong nilalabag. Ngunit bilang isang ama, hindi ko kayang ipikit ang aking mga mata. May kutob ako. At ang kutob na iyon ay sumisigaw na siya ang anak ko. Ikinuwento ni Judge Vergara ang kanyang nakaraan, ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, ang mga taon ng walang tigil na paghahanap. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga alaala, ng mga pagkakamaling hindi niya malimutan. Marami akong naging pagkukulang noon. Sobrang abala ako sa trabaho at dahil doon, nawala siya sa akin. Hindi ko siya naprotektahan. Kaya abogado ilustre, kailangan ko ang tulong mo. Sabi niya, diretsong nakatingin kay Mateo. Gawin mo ang lahat. Kolektahin mo ang lahat ng ebidensya laban kay Darius Almazan. Hindi lang para sa kaso ni Leona, kundi para malaman kung ano ang kinalaman ni Darius sa kanyang nakaraan at kung paano nakuha ni Leona ang pendant na yon. Nag-alinlangan si Mateo. Ang kaso laban kay Darius Almazan ay mahirap na dahil sa impluwensya nito. Ngayon, may dagdag pa siyang misyon na tila galing sa isang pelikula. Ngunit sa bawat salita ni Judge Vergara, sa bawat kirot sa kanyang mga mata, naramdaman ni Mateo ang bigat ng pag-asa. Hindi lang ito tungkol sa batas. Tungkol ito sa isang ama na naghahanap ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala, hukom, sagot ni Mateo. Pakiramdam niya ay may bagong purpose siya. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pagkatapos ng pagpupulong, dumiretso si Mateo sa safe house kung saan pansamantalang nananatili si Leona. Dinatnan niya ito na tahimik na nakaupo sa isang sulok, nakatanaw sa labas ng bintana. Tila ba malalim ang iniisip. Ang kanyang aura ay puno ng kalungkutan.
ngunit may bahagyang kislap ng pag-asa na nagpupumilit lumabas. Leona, kailangan nating mag-usap, sabi ni Mateo, sa mahinahong paraan. Lumingon si Leona, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya, puno ng pagdududa. Ano pa ang pag-uusapan? Wala na akong alam na sabihin, wala akong ebidensya. Si Darius, masyado siyang malakas. Ikinuwento ni Mateo ang usapan nila ni Judge Vergara. Ang pagkabigla ay nababasa sa mukha ni Leona. Siya, anak ng hukom? Mahirap paniwalaan. Hindi ko alam. Wala akong naaalala sa aking pamilya, sabi ni Leona. Ang kanyang kamay ay napunta sa pendant. Ang tanging alam ko, ito ang tanging bagay na natira sa akin mula pa noong bata ako. Nakuha ko ito sa isang old orphanage bago ako ampunin ng mga madrigal. Sinubukan niyang alalahanin ang nakaraan, ngunit tanging malalabong larawan lang ang bumabalik sa kanya. Isang babaeng yumayakap sa kanya, isang lalaking nakangiti. Ngunit ang lahat ay parang usok, mahirap abutin. Kailangan nating hanapin ang mga records ng orphanage na yon, Leona, at ang mga madrigal. Kailangan nating malaman ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa'yo, sabi ni Mateo. Kinabukasan, nagsimula si Mateo sa kanyang investigasyon. Ang bawat impormasyon ay tila may takip, may balakid. Ang mga lumang record ng orphanage ay tila nawawala o sadyang itinago. Ang mga dating empleyado ay tila natatakot magsalita. Habang naghahanap, unti-unti niyang nararamdaman ang kapangyarihan ni Darius. Tila ba may invisible hand na humahadlang sa kanya, pero hindi siya susuko. Sa bawat balakid, lalo siyang nagiging determinado. Hindi lang para sa kaso, kundi para sa ngiti ni Leona, para sa pag-asang nakita niya sa mga mata ni Judge Vergara. Isang hapon, habang naghahalongkat siya sa mga lumang files, nakita niya ang isang lumang litrato. Isang litrato ni Leona noong bata pa, na kinunan sa harap ng isang saradong orphanage. Hawak niya ang pendant, ngunit ang mga detalye ng kanyang kapanganakan at pag-ampon ay kulang o sadyang binura. Tila may nagtago ng kanyang tunay na identity. Ang bawat gabi ay isang pakikibaka para kay Leona. Ang safe house ay tahimik, ngunit ang kanyang isip ay maingay, puno ng mga alaala at takot. Ang boses ni Darius, ang kanyang mapanlinlang na ngiti, ang init ng kanyang kamay na naging pamilyar na sa sakit. Lahat ng iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Sa kabila ng pagmamahal niya sa anak niya, na halos iluwal na, hindi pa rin niya maiwasang maramdaman ang bigat ng pag-iisa. Si Mateo ay bumibisita araw-araw, nagdadala ng mga update tungkol sa kaso. Hindi niya naiwasang maramdaman ang unti-unting pagtitiwala sa binata. Ang kanyang mga mata ay totoo, at ang kanyang determinasyon ay nakakabigay ng kakaibang ginhawa. Ikinuwento niya kay Mateo ang mga detalye ng kanyang buhay kay Darius, ang unti-unting pagbabago ng asawa, mula sa mapagmahal na negosyante tungo sa isang kontrolado at abusadong lalaki. Nagsimula sa maliliit na bagay, Mateo. Simula niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Mga bawal na kaibigan, mga bawal na damit, tapos ang mga salita. Hanggang sa dumating ang mga suntok, pero lagi siyang humihingi ng tawad at lagi akong naniniwala. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga mata. Lumandas ang luha sa kanyang pisngi. Bobo ako, Mateo. Bobo ako para maniwala. Hindi ka bobo, Leona, sagot ni Mateo. At hinawakan ng kanyang kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit at nakakapanatag. Biktima ka lang ng isang manipulative na tao. Pinilit niyang ngumiti. Ang pagmamalasakit ni Mateo ay kakaiba sa kanya. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong klaseng pag-aalaga. Pilit ding ginugunita ni Leona ang kanyang nakaraan. Ang pendant ay palagi niyang hawak, tila ba ito ang tanging pisikal na koneksyon niya
sa mga alaala. Isang babaeng may mahabang buhok, kumakanta sa kanya. Isang lalaking nakangiti habang kinukunan siya ng litrato. Ngunit ang mga mukha ay malabo. Tila ba may filter na bumabalot sa bawat detalye. Ang tanging malinaw ay ang init ng pagmamahal na naramdaman niya mula sa kanila. Sino kaya sila? Tanong niya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sino ang tunay kong pamilya? Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, nabuksan ang balita. Biglang lumiwanag ang screen ng television sa safe house at doon nakita ni Leona ang mukha ni Darius. Nakatayo siya sa harap ng isang pulutong ng mga reporter, may ngiti sa mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Mariin kong itinanggi ang lahat ng akusasyon ng aking asawa, sabi ni Darius. Ang kanyang boses ay kalmado at mapaniwala. Ito ay isang desperadong pagtatangka upang sirain ang aking reputasyon at kumuha ng malaking halaga mula sa aming yaman. Mahal na mahal ko si Leona at ang pagkawala ng aming relasyon ay labis kong ikinalulungkot. Naglabas pa siya ng mga peking litrato kung saan sila ni Leona ay masaya, magkasama sa mga events. Ang mga litratong yon ay tila pinipiga ang puso ni Leona. Nagmumukha siyang sinungaling, isang oportunista. Ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Wala siyang karapatang gawin iyan, bulong ni Leona. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naramdaman ni Mateo ang kanyang galit at hinawakan ang kanyang balikat. Huwag kang maniwala sa kanya, Leona. Ganyan talaga siya. Hayaan mo, maghahanap tayo ng paraan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Leona. Ang mga salita ni Darius, ang mga bulong ng mga tao, ang mga alaala ng nakaraan, lahat ay bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya ito malalampasan. Habang nagbabasa ng lumang journal si Mateo sa kanyang opisina, isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Judge Vergara. Ang boses ng hukom ay may bahagyang pagkabahala. Abogado ilustre, nakakuha ako ng impormasyon. May isang kaso akong hinawakan noon. Mahigit 20 taon na. Isang kaso ng nawawalang bata. Ang mga detalye, may ilang pagkakatulad sa kaso ni Leona. Kahit ang pangalan ng orphanage, kailangan nating tingnan ito. Hindi pa man nakakapagsalita si Mateo, biglang umilaw ang cellphone ni Leona. Isang text message mula sa unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit binuksan niya pa rin. Isang close-up na litrato ng kanyang pendant. Hindi siya ang kumuha nito. Kasunod ng litrato ay isang maikling mensahe. Hindi ka makakatakas sa iyong kapalaran at ganoon din ang iyong anak. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Leona. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi ito galing kay Darius. May iba pang may alam sa kanyang nakaraan. May iba pang nagmamanman sa kanya. Ang pag-asa na sana ay naramdaman niya sa presensya ni Mateo ay biglang naglaho, napalitan ng panibagong alon ng takot at pagkalito. Ang text message na natanggap ni Leona ay nagpabalik sa lahat ng takot niya. Ngayon, hindi lang si Darius ang kalaban nila, kundi pati na rin ang isang misteryosong nagbabanta na tila may alam sa nakaraan ni Leona. Nagpasya si Mateo na palakasin pa ang seguridad sa safe house at panatilihing pribado ang lokasyon ni Leona. Ang kanyang unang hakbang ay ang pag-imbestiga sa nakaraan ni Darius. Hindi na lang siya nakatuon sa kaso ng annulment, kundi pati na rin sa kaso ng dating asawa ni Darius. Ang impormasyon mula kay Judge Vergara tungkol sa nawawalang bata at ang kakaibang pagtatago ng impormasyon tungkol kay Leona ay nagtulak sa kanya upang maghinala na mas malalim ang ugat ng lahat ng ito. Sinimulan ni Mateo ang paghahalongkat sa mga lumang pahayagan at police reports tungkol sa pagkamatay ng unang asawa ni Darius, si Celeste Almazan. Ayon sa opisyal na ulat, namatay si Celeste sa isang aksidente sa kotse. Ngunit habang binabasa ni Mateo ang mga detalye,
May ilang bagay na nagpapangamba sa kanya. Ang kotse ay natagpuan sa isang liblib na lugar, malayo sa karaniwan nilang ruta, walang nakasaksi, at ang investigasyon ay mabilis na tinapos. May isang retired police officer na dating humawak sa kaso ni Celeste na nahirapan siyang kausapin. Matapos ang ilang araw na paghihintay at pagpupumilit, sa wakas ay pumayag itong magsalita. Ngunit sa isang coffee shop sa labas ng syudad at sa mahinang boses. Napakabilis ng kaso ni Celeste, iho. Sabi ng matandang pulis, ang kanyang mga mata ay nanatili sa labas. Masyadong malakas si Darius Almazan. Maraming nagtangkang magtanong, pero nawala na lang sila. O kaya ay nagbago ang kanilang kwento. Ikinuwento niya kay Mateo ang ilang impormasyon na hindi na isulat sa opisyal na ulat. Si Celeste ay tila may gustong sabihin bago siya namatay. May binanggit itong lihim na ayaw daw ipaalam ni Darius. At may pahiwatig din daw ito tungkol sa isang pendant. Nagising ang lahat ng alarm bells sa isip ni Mateo. Pendant, katulad ng kay Leona. May koneksyon nga. Habang iniimbestigahan ni Mateo ang kaso, si Judge Vergara naman ay naghahanap ng mga records ng orphanage na binanggit ni Leona. Ang mga orihinal na dokumento ay tila nawawala. Ngunit sa tulong ng kanyang mga kontak, natuklasan niya na may ilang records na inilipat sa isang archive sa isang lumang simbahan sa probinsya. Doon, natagpuan niya ang isang baptismal record na may pangalan ni Leona at ang kanyang birth date na halos tumutugma sa inaakala niyang kapanganakan ng kanyang anak. Ngunit ang pangalan ng kanyang ina ay Maria Madrigal, hindi ang pangalan ng kanyang asawa. May isang mali. May itinago. Isang araw, sinundan ni Mateo si Darius. Nakita niya itong pumasok sa isang abandonadong bodega sa isang liblib na lugar. Doon, nakita niya si Darius na kausap ang dalawang malalaking lalaki. Tila may seryosong pinag-uusapan. Hindi narinig ni Mateo ang lahat ng usapan, ngunit sapat na ang kanyang nakita upang kumpirmahin na may koneksyon si Darius sa mga underworld figures. May madilim na ginagawa si Darius na hindi lang basta negosyo. Nang makabalik si Mateo sa opisina, tiningnan niya muli ang mga litrato ni Leona noong bata pa, ang kislap ng kanyang pendant, at ang mga kulang na detalye sa kanyang birth records. Tila ba may isang malaking web ng kasinungalingan na binalot ang buhay ni Leona at si Darius ang mastermind. Kinabukasan, isang lumang kahon ang dinala sa opisina ni Mateo. Iyon ay galing sa isang dating kasamahan ni Celeste na naglakas loob na ibigay ang mga lumang gamit ni Celeste. Doon, sa ilalim ng mga lumang sulat at litrato, natagpuan ni Mateo ang isang maliit na sobre. Sa loob ay isang lumang liham, halos gumuho na sa tagal. Ang sulat ay galing kay Celeste. Nakasulat doon ang kanyang takot kay Darius, ang kanyang hinala na may masamang balak si Darius sa kanya. At sa dulo ng sulat, may binanggit siya tungkol sa isang malaking sikreto na pinipilit itago ni Darius na may kinalaman sa isang pendant na ibinigay sa isang bata. Ang puso ni Mateo ay bumilis. Ito na. Ito na ang hinahanap niya. Ang connection. Ang patunay na si Darius ay may alam at maaaring may kinalaman sa tunay na pagkakakilanlan ni Leona. Ang liham ay hindi lamang patunay sa krimen ni Darius kay Celeste, kundi pati na rin sa kanyang koneksyon sa nakaraan ni Leona. Ang mga anino mula sa nakaraan ay unti-unti nang lumalabas. Ang mga araw sa safe house ay tila nagiging mas mahaba at mas mabigat para kay Leona. Sa kabila ng presensya ni Mateo na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan, hindi pa rin niya maiwasang maramdaman ang bigat ng panganib na nakapalibot sa kanya. Lalo na pagkatapos ng nakakatakot na text message. Sino ang nagpadala niyon? At ano ang ibig sabihin ng kapalaran? Ang kanyang tiyan ay lumalaki na at sa bawat sipa ng kanyang sanggol, lalo niyang naramdaman ang pagmamahal at ang responsibilidad. Kailangan niyang maging matapang.
para sa kanya. Isang hapon, habang si Mateo ay nasa labas upang mangalap ng karagdagang impormasyon, nagpa siyang maglakad-lakad si Leona sa maliit na hardin sa likod ng safe house. Ang sariwang hangin at ang sikat ng araw ay bahagyang nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Narinig niya ang ringtone ng kanyang lumang cellphone na nakalimutan niyang dalhin sa loob. Dahil sa takot, iniwan niya ang cellphone niya sa table sa sala. Hindi niya sana papansinin, ngunit nang makita niya ang pangalan ni Darius na lumabas sa screen, isang kakaibang kutob ang nagtulak sa kanya upang lapitan. Kakausapin niya sana si Mateo tungkol sa mga natuklasan nito, ngunit ang pagdating ni Darius sa balita ay nagudyok sa kanya para tingnan ito. Narinig niya ang boses ni Darius na may bahagyang pagtawa. Ang babaeng iyon, wala nang silbi. Kailangan na siyang alisin. Nanlaki ang mga mata ni Leona. Alisin? Sa anong paraan? Narinig niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Nagpatuloy ang pag-uusap. At ang bata? Hindi. Hindi ako papayag na magkaroon ng moerong koneksyon sa kanya. Ang lahat ng Madrigal property ay mapupunta sa akin, tulad ng plano. Kailangan mong siguraduhin na walang anumang magiging problema sa proseso. Parang may bumagsak na bato sa kanyang dibdib. Hindi lang basta bawat at pananakit. Mas malalim pa. Mas madilim pa. Pinaplano ni Darius na patayin siya. At ang kanyang anak. Ang lahat ay para sa kayamanan ng mga Madrigal na sa totoo lang ay hindi niya naman alam na kanya pala. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging yelo. Ang mga boses sa kabilang linya ay tila mga anino na humihila sa kanya pababa sa isang hukay. Hindi na siya makahinga. Nang makabalik si Mateo, nadatnan niya si Leona na nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang tiyan, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang muka ay putlang-putla. Leona, anong nangyari? Tanong ni Mateo. Agad siyang nilapitan. Sa gitna ng kanyang hikbi, ikinuwento ni Leona ang lahat ng kanyang narinig. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang pagkabigla ay nababasa sa mukha ni Mateo. Ang kanyang panga ay nagpatigasan. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigla. Hindi lang ito basta away mag-asawa, Leona. Ito ay pagpaplano ng krimen. Kailangan nating makakuha ng ebidensya. Pinilit niyang kalmahin si Leona. Ngunit ang takot ay nakaukit na sa mga mata nito. Ngayon, alam na niya ang buong katotohanan ng halimaw na pinakasalan niya. Samantala, sa kanyang opisina, tinatawagan ni Judge Vergara si Mateo. Mateo, may impormasyon ako. May isang dating katulong si Darius. Ang pangalan niya ay Kendra. Siya ang matagal nang nagtatrabaho sa bahay ng mga almazan. At sa tingin ko, marami siyang alam. Nagpapadala ako sa iyo ng kanyang address. Kailangan ninyo siyang mahanap. Sa tingin ko, siya ang susi. Nagmadaling umalis si Mateo kasama si Leona. Kailangan nilang mahanap si Kendra. Ang kanyang testimonya ay mahalaga, lalo na ngayon na narinig ni Leona ang nakakagulat na pag-uusap ni Darius. Nang makarating sila sa address na ibinigay ni Judge Vergara, isang lumang apartment building sa isang abalang lugar, may kakaibang pakiramdam na bumalot kay Leona. Ang pintuan ng apartment ni Kendra ay bahagyang nakabukas at ang lock ay sira. Nagkatinginan sila ni Mateo. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang pintuan. Ang loob ng apartment ay magulo. Tila ba may naghalongkat. May basag na vase sa sahig at mga gamit na nakakalat. Kendra? Tawag ni Mateo, ngunit walang sumagot. Habang iniinspeksyon nila ang lugar, nakita ni Leona ang isang maliit na papel na nakasiksik sa ilalim ng basag na vase. Kinuha niya ito at doon nakasulat ang dalawang salita sa isang nanginginig na sulat kamay. Kinuha ako. Ang dalawang salita sa papel
kinuha ako ay sapat para maghatid ng malamig na takot sa puso ni Mateo. Si Kendra, ang kanilang pinakamahalagang saksi, ay dinukot. Ang kaalamang narinig ni Leona mula sa pag-uusap ni Darius ay nagbigay ng bagong bigat sa sitwasyon. Hindi lang basta pananakot. Plano ni Darius na alisin ang lahat ng maaaring magpatunay sa kanyang krimen. Kailangan nating ipaalam kay Judge Vergara, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng matinding pagkabahala. Agad siyang tumawag sa hukom at ipinaliwanag ang lahat. Ang pagkabigla ay nababasa sa boses ni Judge Vergara. Darius Almazan, hindi ko inaasahan na gagawin niya ito. Mateo, kailangan nating hanapin si Kendra. Siya ang pinakamahalagang piyesa sa kasong ito. At may hinala akong mas marami pa siyang nalalaman kaysa sa iniisip natin. Nagsimula ang karera laban sa oras. Si Mateo at Judge Vergara ay nagtulungan ng palihim gamit ang kanilang mga koneksyon. Kailangan nilang maging maingat. Alam nilang nakabantay si Darius. Ang bawat maling galaw ay maaaring magdulot ng kapahamakan kay Kendra, kay Leona, at sa kaso. Samantala, hindi tumitigil si Darius sa pagpapadala ng mga mensahe ng pananakot kay Leona. Minsan, may bulaklak na dumarating sa safe house na may kasamang threatening note. Minsan naman, mga tao niya ang nagpaparamdam sa paligid. Tila ba nagpapaalala na hindi siya makakatakas. Ang bawat insidente ay nagdudulot ng matinding pagkabahala kay Leona na tila nagpapababa ng kanyang pag-asa. Mateo, natatakot ako, sabi ni Leona isang gabi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Para sa anak ko, baka may mangyari sa kanya. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Hindi namin hahayaan yon, Leona. Gagawin namin ang lahat para protektahan ka at ang iyong anak. Habang naghahanap ng lead, kinusap ni Mateo ang mga kapitbahay ni Kendra. Isang matandang babae ang nagsabi na may isang kamag-anak si Kendra sa probinsya, sa isang malayong bayan. Doon siya madalas umuuwi kapag may problema, sabi ng matandang babae. Isang lumang mapa ang inilatag ni Mateo sa lamesa at tinuro ang lugar. Napakalayo nito at liblib. Ngunit ito ang tanging lead nila. Samantala, nakatanggap si Judge Vergara ng isang anonymous call. Ang caller ay tila natatakot magsalita, ngunit nagbigay ng isang impormasyon. May isang lumang warehouse si Darius Judge. Doon niya dinadala ang mga problema niya. Ang warehouse ay matatagpuan sa isang industrial area malapit sa pier na madalas gamitin ni Darius para sa kanyang mga iligal na transaksyon. Delikado. Ngunit ito ang kanilang pinakamalaking pag-asa. Nagpulong si Mateo at Judge Vergara at nagplano. Hindi nila maaring ipaalam sa pulisya dahil sa impluwensya ni Darius. Kailangan nilang gumalaw ng mabilis at palihim. Mateo, kailangan nating maging handa sa anumang mangyayari. Sabi ni Judge Vergara, ang kanyang mukha ay seryoso. Si Darius ay hindi basta-basta. Maaaring may mga armadong tao siya doon. Naghanda si Mateo ng kanyang sarili, nagdala ng sariling proteksyon. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng trabaho. Mas sanay siya sa loob ng courtroom. Ngunit para kay Leona at para sa hustisya, kailangan niyang gawin ito. Nang gabing iyon, lumabas si Mateo at Judge Vergara, parehong nakasuot ng madilim na damit sa ilalim ng takip ng dilim. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga puso ay puno ng kaba. Ang lumang warehouse ay nakatayo sa isang madilim na sulok na tila nagtatago ng mga lihim. Ang hangin ay malamig at ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng kanilang mga sariling yapak. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa loob. Maaring si Kendra ay naroroon, buhay, o maaaring ito ay isang patibong na inihanda ni Darius upang tuluyang wakasan ang kanilang paghahanap sa katotohanan. Ang dilim ng warehouse ay tila isang nakakatakot na blanket, bumabalot sa bawat sulok
at nagtatago ng mga hindi inaasahang panganib. Ang hangin sa loob ay mabigat at may amoy ng kalawang at luma. Tahimik na gumalaw si Judge Vergara at Mateo. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang kanilang mga mata ay nagbabantay sa bawat anino. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Pag-asang mahanap si Kendra at mas importantly, pag-asang makahanap ng koneksyon kay Leona sa kanyang nawawalang anak. Matapos ang ilang minuto ng paglalakad sa loob ng labirintong warehouse, narating nila ang isang bahagi na may mga tumpok ng lumang kahon. Mula doon, narinig nila ang mahinang tunog, tila ba may humihikbi. Nagkatinginan si Judge Vergara at Mateo. Dahan-dahan silang lumapit at doon nila nakita si Kendra. Nakatali sa isang upuan, ang kanyang bibig ay natatakpan ng tape. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang katawan ay nanginginig. Agad na nilapitan ni Mateo si Kendra at mabilis na tinanggal ang tape at ang tali. "Kendra, ayos ka lang ba?" Tanong niya, puno ng pag-aalala. Umayos ng upo si Kendra at huminga ng malalim. "Salamat. Salamat sa inyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Sinabi ko na nga ba? Darating kayo." Ikinuwento niya ang nangyari, kung paano siya dinukot ng mga tauhan ni Darius, kung paano siya tinakot at pinilit na magsinungaling sa korte, ngunit hindi niya magawa. "Hindi ko kayang gawin yon, Judge," sabi ni Kendra. Direktang nakatingin kay Judge Vergara. "Marami akong alam, ang mga kasinungalingan ni Darius. Hindi ako makakatulog kung hindi ko sasabihin ang totoo." Hinawakan niya ang kanyang kwelyo at doon may inilabas siyang isang maliit na USB drive na nakasabit sa isang kadena, tila ba isang luma at pinagtataguan niyang alahas. "Ito, Judge. Ito ang ebidensya. Narinig ko si Darius. Tinatago ko ito simula pa noong mangyari ang aksidente ni Ma'am Celeste. Ito ang patunay sa lahat ng kasinungalingan niya." Agad na kinuha ni Mateo ang USB drive. Iyon ang kanilang huling alas. Iyon ang kailangan nila. Ngunit may hinala pa si Judge Vergara. "Kendra, may alam ka pa ba tungkol kay Leona? Tungkol sa kanyang nakaraan? Sa pendant na suot niya?" Bahagyang nag-alinlangan si Kendra, ngunit tumango. "Oo, Judge. Nung bata pa si Leona, bago siya ampunin ng mga madrigal, siya ay tinatawag na Elena. At ang pendant na yon, nakita ko na yan sa leeg ng ina niya bago siya nawala. At alam ni Darius ang tungkol doon. Kaya niya hinabol si Leona dahil sa legacy ng ina ni Leona." Nagulat si Judge Vergara. Elena, ito ang pangalan ng kanyang anak. At ang pendant, ang legacy. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan. Mas malalim pa. Mas personal pa. Agad na isinaksak ni Mateo ang USB drive sa kanyang laptop na dala niya. Nagpatugtog siya ng isang audio file. Narinig nila ang boses ni Darius, malamig at walang emosyon. Ang babaeng iyon, si Celeste, sobrang daldal. Kailangan kong matapos iyon. At ang aksidente, napaka-perfect ng timing, walang maghihinala. Narinig nila ang bawat salita, ang bawat detalye ng kanyang pagpaplano sa pagkamatay ni Celeste. Ang pagkabigla ay bumalot sa kanilang lahat, ngunit nagpatuloy ang recording. At ngayon, si Leona. Ang tanga niyang maniwala sa akin, hindi niya alam na ang pendant na suot niya, iyon ang susi sa lahat ng ari-arian na dapat ay sa akin. Ang legacy ng mga madrigal, kailangan ko lang siyang alisin. At ang bata, isang problema lang yon. Mapupunta sa akin ang lahat. Naging tahimik ang warehouse. Ang bawat salita ni Darius ay tila isang patalim na tumatama sa kanilang mga puso. Ang galit ay kumulo sa dibdib ni Judge Vergara. Ang kanyang sariling anak. Plano ring patayin ng halimaw na ito. Nang matapos ang recording, ang lahat ay tahimik.
Ngunit ang pagkabigla at galit ay nararamdaman sa hangin. Sa wakas, mayroon na silang concrete na ebidensya. Hindi lang para sa kaso ni Leona, kundi para sa hustisya para kay Celeste at para sa katotohanan ng nakaraan ni Leona. Ngunit hindi pa sila nakakalabas ng warehouse, narinig nila ang mga ingay sa laba. Mga yapak, mga boses, tila ba may papalapit. Mateo, kailangan nating umalis, sabi ni Judge Vergara. Ang kanyang boses ay matatag. Alam ni Darius na nandito tayo. Nagmadali silang lumabas, kasama si Kendra. Sa labas nakita nila ang mga tauhan ni Darius na tila naghahanda upang linisin ang warehouse. Kaunti na lang at huli na sila. Napaalis sila sa loob ng ilang minuto, sa gitna ng pagpapaputok at paghabol. Nang makalayo sila, ang pagod at pagkabahala ay bumalot sa kanila. Ngunit sa kanilang mga kamay, hawak nila ang recording na magpapabagsak kay Darius Almazan. Hawak nila ang katotohanan. Ang pagkabahala ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa puso ni Leona. Nagdaan ang magdamag at wala pa rin siyang balita mula kay Mateo at Judge Vergara. Ang huling mensahe ay tungkol sa paghahanap kay Kendra. Ang kanyang tiyan ay masakit at ang bawat sipa ng kanyang anak ay tila nagpapahiwatig ng kanyang sariling pagkabahala. May nangyari kaya sa kanila? Nang sumikat ang araw, isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Mateo. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit may bahagyang saya. Leona, nahanap namin si Kendra at may ebidensya kami. Isang recording. Ibubunyag nito ang lahat. Naramdaman ni Leona ang pagluwag ng kanyang dibdib. Isang malaking bato ang natanggal mula sa kanyang kalooban. Nagsimula siyang umiyak, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng ginhawa. Sa wakas, malapit na silang magkaroon ng hustisya. Malapit na siyang maging malaya. Ngunit ang saya ay panandalian lamang. Matapos ang tawag, binuksan ni Leona ang telebisyon para maghanap ng balita. Agad niyang nakita ang mukha ni Darius, ngunit hindi lang siya. May mga headline na tumatakbo sa ilalim ng screen. Hukom Vergara, iniimbestigahan sa paggamit ng kapangyarihan sa kaso ni Almazan. Abogado ilustre, kasabwat sa paggawa ng ebidensya. Darius Almazan, biktima ng konspirasyon. Nanginginig ang mga kamay ni Leona. Ano ito? Paano nangyari ito? Lumabas sa balita si Darius. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kalungkutan. Lubos akong nalulungkot sa mga pangyayaring ito. Ang aking asawa, sa tulong ng Hukom Vergara at abogado ilustre, ay ginagamit ang sistema upang sirain ako. Wala akong ginawang masama. Sana ay manatili ang hustisya. Tila ba may gumuhong pader sa paligid ni Leona. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay unti-unting naglaho, napalitan ng matinding kawalan ng pag-asa. Si Darius, muli, ay nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon. Ang kanyang impluwensya ay napakalakas. Naramdaman niya ang galit na kumulo sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ang matinding takot. Tumawag si Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Leona, alam ni Darius ang lahat. Na-leak ang impormasyon tungkol sa pagtulong ni Judge Vergara sa atin. May investigasyon na nakasampa laban sa hukom at may banta na baka madelay ang hearing o masuspinde si Judge Vergara. Napasandal si Leona sa pader. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang tiyan na tila nagpoprotekta sa kanyang anak. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila nawawala na. Ang katotohanan ay natatakpan ng kasinungalingan. Ang hustisya ay tila malayo pa. Hindi ito pwedeng mangyari. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos wala na. Paano na kami? Paano na ang anak ko? Ang pakiramdam ng pagkabigo ay napakalalim. Ramdam niya ang pagod, ang sakit, ang takot. Tila ba ang lahat ng kanyang laban ay walang saysay. Nag-iisa siya,
muli. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Napalitan ng matinding kadiliman. Ang kanyang tiyan ay biglang kumirot. Isang matinding sakit ang kumalat na tila ba may humihila sa loob niya. Napapikit siya at napahawak sa tiyan. Hindi ito basta-basta. Iba ito sa karaniwan niyang nararamdaman. Ang sakit ay lumakas at nagsimula siyang pawisan. Mateo. Bulong niya sa telepono, ngunit ang kanyang boses ay tila nawawala. Masakit. Ang tiyan ko. Sa kabilang linya narinig ni Mateo ang pagkabahala sa boses ni Leona. Leona? Anong nangyayari? Ngunit hindi na makasagot si Leona. Ang sakit ay tila bumabalot sa kanya at ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumabo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa at matinding sakit, isang huling pag-iisip ang dumaan sa kanyang isip. Lahat ay nawala na. Ang boses ni Leona sa telepono, na puno ng sakit at takot, ay nagpatindig ng balahibo ni Mateo. Nagdaramdam si Leona. Kailangan niya itong dalhin sa ospital. Ngunit ang hearing, ngayong araw mismo. Leona, kalma ka. Tatawag ako ng ambulansya at pupuntahan kita. Sigaw ni Mateo sa telepono, ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Agad siyang nagmamadaling pumunta sa korte. Naabutan niya si Judge Vergara na kinakausap ang kanyang mga kasamahan na tila sinusubukan nitong ipaliwanag ang sitwasyon. Ang hukom ay seryoso, ngunit may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Hukom, si Leona nagdaramdam. Kailangan niya ng tulong, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng matinding pagkabahala. Tumango si Judge Vergara. Alam ko, Mateo, pero kailangan nating harapin ito. Hindi natin pwedeng hayaang manalo si Darius. Nagsimula ang hearing. Ang courtroom ay puno ng mga reporter na tila ba naghihintay ng isang malaking iskandalo. Si Darius ay nakaupo sa kanyang upuan. May mapanuksong na maong ngiti sa kanyang mga labi. Tila ba sigurado siya sa kanyang pagwawagi. Ang abogado ni Darius ay nagsimula sa kanyang opening statement. Pinupuri si Darius at sinisiraan si Leona. At Judge Vergara, sinasabing sila ay kasabwat sa isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ni Mateo ang galit na kumulo sa kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ito ang kanilang pagkakataon. Pagkakataon na ni Mateo na magsalita. Iginagalang kong korte, kasinungalingan ang lahat ng sinasabi ng kabilang panig. Tinawag niya si Kendra bilang kanilang unang saksi. Ang pagkabigla ay nababasa sa mukha ni Darius. Hindi niya inaasahan na makikita pa niya si Kendra at buhay pa ito. Umakyat si Kendra sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroon siyang matinding determinasyon. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagdukot sa kanya, ang pananakot ni Darius, at ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa mga iligal na gawain ni Darius, pati na rin ang tungkol sa pagkamatay ni Celeste. Ang abogado ni Darius ay sinubukan siyang questionin, sinisira ang kanyang kredibilidad, ngunit matatag si Kendra. At ngayon, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nais naming i-play ang isang recording na magpapatunay sa lahat ng sinasabi ni Miss Kendra. Ang hukom ay pinayagan ng pag-play ng recording. Nag-ingay ang courtroom. Narinig ng lahat ang boses ni Darius, malamig at walang awa, na inamin ang pagpatay kay Celeste at ang plano niyang patayin si Leona at ang kanyang anak para sa kayamanan. Ang mukha ni Darius ay nagbago. Mula sa kanyang mapanuksong na ngiti, ito ay napalitan ng matinding gulat at takot. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-ingay, kumukuha ng litrato at nagsusulat ng mga balita. Order in the court! Sigaw ni Judge Vergara, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang recording ay nagpatuloy at ang bawat salita ay tila naghuhukay ng libingan ni Darius. Nang matapos ito, ang courtroom ay nabalot ng katahimikan. Walang sino man ang makapaniwala.
sa kanilang narinig. Dahil sa mga ebidensyang iprinisinta at sa testimonya ng saksi, simula ni Judge Vergara, ang kanyang boses ay matatag. Iginagalang kong korte, ibinabasura ang kasong annulment ni Darius Almazan. At dahil sa pag-amin sa krimen sa recording na ito, iginagalang kong korte, inuutusan ang pag-aresto kay Darius Almazan. Nagkagulo ang courtroom. Nagmamadaling nilapitan ng mga pulis si Darius at kinapkapan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Hindi! Hindi ito totoo! Sigaw niya, sinubukan niyang lumaban, ngunit huli na ang lahat. Kinuha siya ng mga pulis habang patuloy siyang sumisigaw. Sa gitna ng kaguluhan, nakatanggap ng tawag si Mateo. Ito ay galing sa ospital. Nanganak na po si Miss Madrigal, isang malusog na babae. Ang pagluwag ng kanyang dibdib ay napakalalim. Naglabas siya ng malalim na hininga. Ang lahat ng paghihirap ay tila nagbunga. Nang matapos ang kaguluhan, tumingin si Judge Vergara kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi pa nakikita ni Mateo. Mateo? Simula ni Judge Vergara, ang kanyang boses ay nanginginig. Mayroon pa akong kailangan sabihin kay Leona. Kailangan kong sabihin ang lahat. Ang bawat kirot sa kanyang katawan ay tila nawala sa sandaling narinig ni Leona ang iyak ng kanyang anak. Isang maliit, pink, at perpektong sanggol ang inilapag sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdurusa, narito na ang kanyang pag-asa, ang kanyang anak, ang bunga ng kanyang paglaban. Isang malusog na babae, Leona, sabi ng nurse, nakangiti. Tiningnan niya ang kanyang anak at naramdaman niya ang luha na umagos sa kanyang mga mata. Luha ng kaligayahan, luha ng kaluwagan. Hindi na siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Mateo, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinitingnan ng kanilang anak. Salamat, Leona, bulong niya. Salamat sa lahat. Nagkaroon ng pagkatok sa pintuan ng silid-pihitan. Bumukas ito at doon pumasok si Judge Vergara. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit may kakaibang lambot sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Leona, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim. Nag-aalala si Leona. Ano pa kaya ang mangyayari? Ngayon lang sila nagkaroon ng kapayapaan. Lumapit si Judge Vergara sa kanyang kama at naupo sa tabi niya. Binuksan niya ang kahon at doon may isang pendant, kamukha ng kanyang pendant. Leona, ang pendant na suot mo, iyan ang ibinigay ko sa aking anak. Mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nawala siya sa akin. Hindi ko siya naprotektahan. At sa loob ng mahabang panahon, hinanap ko siya. Sa bawat babaeng nakita ko na may pendant na ganyan, umaasa ako, ngunit lagi akong nabibigo. Tumingin siya kay Leona. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nang makita ko ang pendant mo sa courtroom, Leona, may kakaibang pakiramdam. At nang makita ko ang mga lumang records, ang pangalan, ang orphanage, hindi ako nagkamali. Kinuha niya ang pendant mula sa kahon at dahan-dahang inilagay ito sa leeg ni Leona sa tabi ng kanyang sariling pendant. Ikaw ang anak ko, Elena, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Leona. Siya, anak ng hukom, ang lahat ng kanyang pagkabata, ang lahat ng kanyang pag-iisa, ang lahat ng kanyang paghahanap sa kanyang pamilya. Narito na ang sagot. Ang kanyang ama ay nasa harap niya. Ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kaligayahan. Hindi na siya nag-iisa. May pamilya na siya. May ama na siya. Hindi na siya nag-atubili.
Niyakap niya si Judge Vergara ng mahigpit. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito. Ang init ng yakap niya ay tila bumabalik sa kanya, nagpapagaling sa lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Mahal na mahal kita, anak, sabi ni Judge Vergara at yumakap din sa kanya ng mahigpit. Ngayon, hindi ka na mag-iisa. Ang mga reporter na nasa labas ng silid-pihitan ay nagulat sa kanilang nakita. Ang hukom, na tinitingala ng marami, ay nakayakap sa babaeng dating biktima ng pang-aabuso. Ang mga flashlight ay kumislap at ang mga kamera ay umandar. Ang kwento ng hukom na nakahanap ng kanyang nawawalang anak ay mabilis na kumalat, naghatid ng pag-asa at inspirasyon sa maraming tao. Si Mateo, na nakasaksi sa lahat, ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinitingnan ang kanyang pamilya. Ang kanyang misyon ay hindi lang basta paghahanap ng hustisya. Ito ay paghahanap ng pagmamahal. Tiningnan ni Leona ang kanyang anak, pagkatapos ay ang kanyang ama at si Mateo. Ang kanyang puso ay puno ng labis na kagalakan. Mula sa kadiliman, nakakita siya ng liwanag. Mula sa kalungkutan, nakakita siya ng pagmamahal. Mula sa pag-iisa, nakahanap siya ng pamilya. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip para kay Mateo. Ang pagkabihag ni Darius, ang pagkakakita ni Judge Vergara kay Leona bilang kanyang anak, at ang pagsilang ng kanilang sanggol. Lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang araw. Ang bawat sandali ay puno ng emosyon at pagbabago. Ngayon, ang courtroom hero ay isa ng ama. Si Leona ay gumagaling ng mabilis. Ang presence ng kanyang ama, si Judge Vergara, at ang kanilang anak ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom, napapalitan ng pag-asa at pagmamahal. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya si Leona at ang kanilang anak na natutulog, lumuhod si Mateo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Leona. Leona, bulong niya. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita. At mahal na mahal ko ang ating anak. Sana ay bigyan mo ako ng pagkakataong maging asawa mo. Gusto kong buuin ang pamilya natin. Nagising si Leona at tiningnan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kagalakan. Oo, Mateo, bulong niya. Oo, ikakasal ako sa'yo. Nagyakapan sila ng mahigpit at ang kanilang mga puso ay tila nagsasama sa isang bagong pag-asa. Si Judge Vergara, na dating isang malamig at seryosong hukom, ay nagbago. Ngayon, siya ay isang mapagmahal na lolo. Halos araw-araw siyang bumibisita sa kanila. Nagdadala ng mga regalo para sa kanyang apo at nagkukwento ng kanyang nakaraan kay Leona. Alam mo, Elena, simula ni Judge Vergara, gamit ang tunay na pangalan ni Leona, ang iyong ina ay napakabait at napakatalino. Gusto niya sana na maging abogada ka rin. Ang bawat kwento ay tila isang piraso ng puzzle na nagbubuo sa nakaraan ni Leona. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit siya may pendant, kung bakit siya tinawag na Elena. Ang lahat ng mga tanong niya ay unti-unting nasasagot. Samantala, si Darius Almazan ay nahaharap sa napakaraming kaso. Ang kanyang mga koneksyon sa underworld ay nabunyag. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nalantad. Siya ay nahaharap sa matinding parusa. Ngunit kahit sa loob ng kulungan, hindi pa rin siya tumitigil. Isang araw, nakatanggap si Leona ng isang sulat. Galing kay Darius, puno ng galit at pagbabanta. Sinabi niya na hindi pa ito ang katapusan. Nagagantihan niya silang lahat na may mga kasabwat pa siya. Nanginginig ang mga kamay ni Leona habang binabasa ang sulat. Ngunit hindi na siya ang dating Leona. Ngayon, may pamilya na siya. May pagmamahal na bumabalot sa kanya. Hindi na siya natatakot.
Hindi na niya tayo masisira, Leona, sabi ni Mateo. Nang makita niya ang sulat, magkasama tayo at ipagpapatuloy natin ang laban para sa iba. Nagpasya si Leona na gamitin ang kanyang karanasan upang tulungan ang iba. Nagtatag siya ng isang foundation para sa mga biktima ng domestic violence, isang lugar kung saan ang mga kababaihan at kabataan ay maaaring makahanap ng tulong, suporta at pag-asa. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Isang hapon, habang nag-aayos si Leona ng mga dokumento para sa foundation, nakatanggap siya ng isang text message, unknown number. Hindi ito galing kay Darius. Ang mensahe ay simple, ngunit nakakabahala. May mga kasabwat pa siya. Mag-ingat ka. Nagkatinginan si Leona at Mateo. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, hindi na sila nag-iisa. May pamilya sila, may pagmamahal na nagsisilbing kalasag laban sa lahat ng panganib. Ang bagong umaga ay nagsimula na. Puno ng pag-asa, ngunit may bahid pa rin ng mga pagsubok. Ang sariwang hangin sa simbahan ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Suot ni Leona ang isang simpleng puting bestida at hawak niya ang isang bouquet ng mga puting bulaklak. Sa wakas, dumating na ang araw na pinangarap niya. Ang araw na siya ay magiging Mrs. Illustre. Nakasandal ang kanyang anak sa kanyang dibdib, tahimik na natutulog. Sa kanyang tabi, si Judge Vergara, ang kanyang ama, ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Si Kendra, na ngayon ay isa ng malapit na kaibigan at assistant sa kanilang foundation, ay nasa likod niya, nakangiti rin. Nang magsimula ang musika, nagsimulang maglakad si Leona sa aisle kasama ang kanyang ama. Sa dulo, naghihintay si Mateo. Nakasuot ng isang puting barong, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang tinitingnan siya. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit, ay tila naglaho sa sandaling iyon. Ang tanging nararamdaman niya ay pagmamahal at kaligayahan. Leona, sa araw na ito, ipinapangako ko sa iyo ang aking pagmamahal, ang aking suporta, at ang aking pagiging tapat. Sabi ni Mateo habang nagpapalitan sila ng vows. Sa bawat pagsubok, sa bawat hamon, magkasama nating haharapin ang lahat. Mahal na mahal kita. Mateo, matagal akong nag-iisa. Sagot ni Leona. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit sa iyo nakita ko ang pag-asa, nakita ko ang lakas, nakita ko ang pagmamahal. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin. Mahal na mahal kita. Nang maghalikan sila, ang lahat ay nagpalakpakan. Ang simbahan ay puno ng mga ngiti at luha ng kagalakan. Ito ang simula ng kanilang bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-ibig, pamilya at pag-asa. Pagkatapos ng kasal, ipinagpatuloy ni Leona ang kanyang trabaho sa foundation. Ngayon, mas marami ng taong lumalapit sa kanila, humihingi ng tulong at inspirasyon. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng paglaban at pagbangon. Ang babala mula sa anonymous text message ay nanatili sa kanilang isip. Alam nila na si Darius at ang kanyang mga kasabwat ay hindi pa tapos. Ngunit sa tulong ni Judge Vergara at ng kanyang mga koneksyon, nakapaghanda sila. Naging mas maingat sila. At higit sa lahat, naging mas matatag sila. Isang hapon, habang si Leona, Mateo, at ang kanilang anak ay naglalaro sa parke, umupo si Judge Vergara sa isang bench sa malayo. Pinagmamasdan sila. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang pamilya. Sa wakas, nakabawi siya sa kanyang mga pagkukulang sa nakaraan. Naramdaman ni Leona ang pagmamahal na bumabalot sa kanya. Ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat, ang tunog ng pagtawa ng kanyang anak, ang mahigpit na hawak ng kamay ni Mateo. Ang lahat ay perpekto. Magkasama tayo, kaya natin ang lahat. Bulong ni Leona kay Mateo, habang nakatingin sila sa malayo.
sa horizon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit sa pag-ibig, sa pamilya, at sa pananampalataya, alam niyang makakaya nila ang lahat. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig at hustisya ay laging mananaig. At ito ay isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa at walang katapusang pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Leona at Mateo, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagtuklas, at walang hanggang pag-ibig. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras at sa pagbubukas ng inyong mga puso sa bawat kabanata ng buhay ni na Leona, Mateo, at Judge Vergara. Ang bawat salita, bawat emosyon, ay isinulat ng may pag-iingat at pagmamahal at malaking kaligayahan para sa amin na malaman na kayo ay naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Ang bawat pahina, bawat linya, ay isang proseso ng pagtuklas, hindi lamang para sa mga karakter, kundi pati na rin para sa amin bilang inyong manunulat. Naramdaman namin ang bawat kirot ni Leona, ang bawat pag-asa ni Mateo, at ang bawat pananabik ni Judge Vergara sa muling pagtatagpo. Naging saksi tayo sa pagbangon ng isang babaeng nasaktan, sa paglaban ng isang abogadong naghahanap ng hustisya, at sa pagpapagaling ng isang amang matagal nang nangungulila. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan ng isang malalim na mensahe sa inyong mga puso. Mensahe ng pag-ibig na nagpapagaling, ng kapatawaran na nagbibigay ng kapayapaan, at ng pag-asa na nagpapabago sa lahat ng bagay. Naway naramdaman ninyo na kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay, mayroong laging liwanag na naghihintay, lalo na kung kasama ang pamilya at ang pagmamahal. Ang pag-ibig, katarungan, at bagong simula ay laging may lugar sa ating mga buhay. Ngayon na natapos na ang kanilang kwento, inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakagusto ninyo sa kwento? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga komento ang aming inspirasyon. Muli, maraming salamat at sana ay muli tayong magkita sa susunod na kwento.